Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. The forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag biyang Diyos ay sama sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga paliwan sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kaputihan sa bawat araw, palibagong dagdag na ating mga araw, mga taon, at magdiriwang ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Nagkasama sa atin ang kapayapaan, habag, pagpapala ng buhay, dagdag ng mga araw, mga taon, malusog na katawan na ating mga kahilingan, mga ipagkaloob na ating Panginoon Yesus Kristo. Mga kapatid, sa oras na ito, atin na pag-aralan naman ang salita ng Diyos tungkol ng kaligtasan. Ito po ang pinakamalaga mga kapatid sa atin, ang kaligtasan talaga, na walang iba mga kapatid na ating hinahangad, na talagang ito lang ating nais, na makapasok tayo sa kaharian natin Panginoon Kristo. Na lahat ng bagay po na kanta po natin ay po sa kalooban ng Diyos. Pinagbigyan po tayo ng Panginoon ng mga kahilingan natin sa bawat araw, pangailangan. At hindi lang po dito tayo pinagpala ng Diyos sa lupa. So nais ang Panginoon din na makapasok tayo sa kanyang kwalatian. At ang mga batid, mula pa na simula, hinirang na po tayo ng Diyos. At alam na po niya kung sino maging anak niya. Mga batid, tayo po sa Romans chapter 8:29. Noon pa lang, alam na po ng Panginoon kung sino maging anak niya. Kaya sa mga araw na ito po ay pinarating sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita para po na mapatunayan niya na tayo po ang tinutukoy, na alam na po niya na tayo maging anak din niya sa mga araw na ito. So, kaya ang salita ng Diyos mga kapatid, ito po ay ating pinapangaral, ating nais na maparating sa buong sanlibutan ang mensahe ng Diyos, dahil po napakahalaga po mga kapatid na ang salita ng Diyos na ito po ay ating malalaman. No, ayon po sa Biblia mga kapatid dito sa Roma in chapter 8:29 up to 30, na alam na po niya kung sino talaga ang maging anak niya. Kasi naging anak lang po tayo mga kapatid sa ating panampalataya sa ating Panginoon Kristo, pagtanggap ng kanyang pangalan. Sinabi po sa Romans chapter 8:29 to 30, sapagkat alam na ng Diyos noon pa kung sino ang kanyang magiging anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesucristo, para siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Ngayon mga kapatid, ang napakahalaga po na alam po natin ngayon na kasalit talaga tayo sa nakita na po ng Diyos, at noon at ngayon na mga araw na ito, maging anak tayo niya. Kasi po ang salita ng Diyos ay naparating po sa atin para mapatunayan na hindi po tayo mabigo sa ating inasahan na kaligtasan, sapagkat noon po lang alam po ng Diyos maging anak po tayo, sapagkat lahat po na makakarinig ng salita ng Diyos ay magkaroon ng pananampalataya. Ayon po sa Romans chapter 10:17 na magkaroon ng taong pananampalataya kung mapakinggan nila ang aral tungkol sa atin Panginoon Kristo. Now, dahil po mga kapatid ng palataya po tayo, tama ang sinang Biblia sa John in chapter 1 verse 12, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap ng kanyang pangalan, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon kung kapangyarihan na maging anak tayo ng Diyos. Kaya ito po ngayon na parating sa atin ang mensahe niya para magkaroon tayo ng palataya, dahil po ang Biblia nagpapatunay mga kapatid na sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maging anak sila ng Diyos. Ito yung mga kapatid dahilan naging pastor tayo, Christian manampalataya, pari na tagapagturo, dahil po alam na po ng Diyos na ngayon sa ating kapanahunan ay malalaman po natin kung sino talaga ang magiging anak niya. Now dito sa verse 30, kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noon po una
ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. Now, ang pinili nandun nung una pa ay tinawag niya para maging anak. Now, saan po tinawag? Is a second Thessalonians in chapter 2, verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa magitan ng magandang balita upang makabahagi tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. So, tinawag tayo sa pamagitan ng magandang balita. Kaya sinabi sa 8:30 dito sa Roma, kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noon pang una ay tinawag niya na magiging kanyang mga anak. At ang tinawag niya ay tinuturing niyang matuwid. At ang tinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. So, ang karangalan ito na po ang pagbabalik niya na bigyan tayo ng ganitong pala bilang karangalan sa ating bumuhay bilang Kristiyano. Kaya mga kapatid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit ano po ang ating pagkukulang, kahit ano po ang ating bumuhay na naging makasalanan po tayo noon, pero ngayon mga kapatid ay tinawag na tayo para malaman po natin na kahit na po sa ating pagkakasalanan ay hindi pala mabago ang plano ng Diyos, kompasya ng Diyos na tayo maging anak niya. Hindi po hadlang ang ating kasalanan, hindi hadlang ang mga suliranin, mga pagsubok na naranasan po natin kasi napadala na po niya dito sa libutan ang kanyang kaisa-isang anak upang lahat sumampalataya niyo pahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kaya sa pananampalataya po natin, mga kapatid, yan po ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan, mga kapatid, na mananaig po tayo dahil po ang lahat sumampalataya ay mananaig, mga kapatid. At ang pananaig natin ito'y pananampalataya natin ay 1 John chapter 5 in verse 3 up to 5. So yan mga kapatid, na bakit nagkaroon ng pananampalataya tayo? Sapagkat, mga kapatid, ito po ang sinabi ng Biblia na mananaig tayo dahil sa ating pananampalataya. Kaya nga, kahit anong naranasan na ating panahon ngayon, ating sabihin natin nadaanan ng mga problema suliranin sa buhay, subalit nagpapatuloy pa rin tayo sa pananampalataya dahil nais patunayan ng Diyos na tayong lahat sa pananampalataya ay mananaig tayo sapagkat ang ating pananaig ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya ito mga kapatid ang dahilan bakit hanggang ngayon ay naparating sa atin ang mensahe ng Diyos para malaman natin kung ano talaga ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. So alam po ng Diyos lahat ng bagay ayon po sa Proverbs in chapter 5:21, nakikita tayo ng Diyos saan man tayo paroroon at alam niya ang ating ginagawa. Kaya walang makapagtago sa araw ng paghatol, may nakahanda po na paraiso at mayroong impyerno para po sa mga taong suwail at hindi naging masunurin sa Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, itong ating pagkahinirang, hindi mabawi po. Kaya nga mga kapatid, na ang kanya mga pinili noon pa man ay tinawag niya ngayon, mga kapatid, para maging anak po tayo. Paano tayo tinatawag? Sa pamagitan ng magandang balita. Isa 2 Thessalonians chapter 2 and verse 14. Na mga kapatid, yan po ang sinabi ni Apostol Pablo, tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita upang magkaroon tayo ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo. So yan mga kapatid, ang napakahalaga po sa bawat araw na pumuhay po natin. Sana po huwag tayo mawala ng pag-asa, patuloy lang po tayo na makinig, mga kapatid, ng salita ng Diyos para po maging matatag tayo, magpatuloy tayo sa paglilingkod at pag-asa ng kaligtasan na ito. Hindi po na isang Panginoon, may isang mapahamak. Tanda po yung mga kapatid, ayon po sa 2 Peter in chapter 3 verse 9, na hindi nagpabaya ang Panginoon ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. Subalit siya, nagpakumbaba na hindi nais niya na may isang mapahamak, kundi lahat sana ng tao makamit ang pagsisi at tatalikod sa masamang pumuhay. Yun po ang plano ng Diyos sa buhay natin. So ito lang, kung anong plano mo, alam po ng Diyos yan. Pero hindi mo alam ang plano ng Diyos. Ngunit ngayon, pinapaalam niya, noon pa lang ay alam na po niya na maging anak tayo niya. So pagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ito po yung pananampalataya sa kanyang pangalan. Alam po natin na ito yung nagpapatawad na ating makasalanan. Dahil makasalanan po tayo, kaya nagpabautismo po tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo para mapatawad po tayo sa ating kasalanan
at tatanggapin natin pagkaloob ng Espiritu Santo na ito po'y tatak na ating noo. Ang pangalan ng Espiritu Santo, yan mga kapatid, ay Jesus. At yun po nakatatak sa natin. Ayon po sa Pahayag chapter 22 in verse 3 up to 4, doon sa langit nakita ni Apostol Juan ang pagpupuri ng kanyang mga lingkod at ang pangalan niya nasulat sa kanilang noo. Yun po, sa noo natin, spiritual po mga kapatid, mabasa ng sanlibutan, hindi mabasa ng buhay, pero basa-basa ng Diyos na may tatak na tayo sa ating noo. Ito po ang pangalang Jesus. Kaya mga kapatid, buhay po ang pag-asa natin. Patuloy lang po tayo na makinig at patuloy tayo mga kapatid maglilingkod hanggang sa ating pag-isalimutan. Sapagat ang mananaig lang, mga kapatid, tanda po natin ang dalamitan ng puti at hindi mabura ang pangalan sa aklat ng buhay. Nakatambayan nito mga kapatid, ang hawak ng ating Yesus Kristo na lahat ng kasulat sa aklat ng buhay na ito. Mga kapatid, hindi tayo mabigo, hindi maparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang lang. Mga kapatid, maraming salamat po sa naikli lang po video natin, sapagkat video lang po ito. Sana po nakadagdag po sa atin ang salita ng Diyos na bibigay na ating pag-asa upang mapatuloy tayo sa ating pananampalataya ayon po sa Biblia na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Yan mga kapatid, ang misyon ng Diyos para po sa atin. Maraming salamat po ulit. Ito po lingkod ng Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International, sabi sa Grace, Mercy, and Peace. Be to us, praise Christ. Amen.